Okay guys, good day. Magandang araw po sa iyo. Okay, ngayon ang i-she-share ko sa iyo is ito po experience ko at saka mga nakakausap ko dati na ito ay tips ko lang para magkakaroon ka ng, magandang idea, okay. Kasi lahat naman tayo nagtatrabaho, ang pinaka-goal natin is magkakaroon tayo ng okay, ano, savings, okay. Kaya po ako nagtatrabaho, 'yan po ang pinaka-goal ko, magkakaroon ako ng savings, okay. Pero napapansin ko nung ako'y nagtatrabaho, kahit regular man ako, is malupit po talaga. Hindi ako nagkakaroon nito, okay. Alam mo kung bakit? Dahil po dito, dahil sa gastos, okay. Ano yung mga gastos ko, yung pagkain, pamasahe, bayad ng boarding house kung nangungupahan, kasi ako po talaga nangungupahan po ako dati, ah, load, gala, bonding, lahat-lahat, okay. Kaya ako hindi nagkakaroon ng savings. Pero normal 'to, hindi mo puwedeng iwasan, hindi mo puwedeng tanggalin, tama? Kasi alangan hindi ka kakain, alangan hindi ka mamamasahe kung medyo malayo ng konti, alangan lakarin mo araw-araw, yung paa mo ay punong-puno na ng kalyo, okey, tama? Tapos ano pa, mga gastos pili ng gamit, damit, 'di ba gano'n naman talaga, eh, normal talaga 'to. Kaya mahirap magkakaroon ng savings at saka ang malupit ito pang nadagdag yung family, okey? Especially kung may family tayo, is kailangan talaga natin bigyan sila, okey? Halimbawa kung binata ka man, is kailangan ka pa rin magbigay kay magulang mo. Utang na loob lang baga kung tutuusin. Ganyan po ako dati. Ay sabi ko, paano ako magkakaroon ng savings? Eh, eto yung problema, eh, hindi ko puwedeng iwasan, hindi ko puwedeng tanggalin kasi nga normal 'to, eh, kasama talaga 'to sa pang-araw-araw, okey? Kaya yung sahod ko naka-15 at saka 30 sapat lang dito. Hirap ako magkakaroon ng savings, okey? Kaya sabi ko, ano kaya ang dapat kong gawin? Kasi sabi ko baka wala pa akong stable job. Kaya ang ginawa ko nag okey, apply kasi ako dati, natanggap ako, trabaho, tapos natanggal, okey? Na-finish contract ako, ayan. Na-finish contract po ako. So, ibig sabihin, yung buhay ko is nakakulong lang sa 4 na sulok na 'to, okey? Bakit? Bakit sabi ko nakakulong? Kasi bakit? Apply, tanggap, trabaho, tanggal, apply, tanggap, trabaho, tanggal. Kaya sabi ko, hindi ako nagkakaroon ng savings dahil dito sa dalawang 'to. Pagkasahod ko ng 15, sapat lang din hanggang katapusan, hanggang 30. Kaya sabi ko, eh, paano na yung goal ko na savings para sa family ko? Eh, ang dalawang 'to pa lang, sapat lang, naka-survive lang ako dito. Eh, kung OFW ka naman, baka ganyan din, okey? Pero hindi ko nilalat ng OFW kasi bakit, meron silang nagawang iba sa ibang OFW, okey? Kaya sabi ko din dati, nung ako'y nagtatrabaho, ako'y empleyado, sabi ko, baka wala pa kasi dahil wala pa akong stable income, wala pa akong permanenteng income, kaya hindi siguro ako nagkakaroon ng savings. Kaya sabi ko, "'Ge, gagawin ko lahat para ako'y ma-regular, para may stable income ako, may stable job ako." Ngayon ang ginawa ko is sinipagan ko lahat-lahat hanggang na-regular po ako sa company. Nung na-regular po ako sa company, ginawa ko naman lahat ng best ko, laking pasalamat ko. Kaya kako baka magkakaroon ako ng savings. Pero parang kulang pa rin. Nahihirapan pa rin ako magkakaroon ng savings dahil nga dito, okey? Ang nangyayari sa akin, trabaho, sahod, bayad,
utang ulit, trabaho, sahod, bayad, utang, trabaho, sahod, bayad. Dito lang paikot-ikot yung mundo ko. Hindi pa rin ako nagkakaroon ng savings. Dahil nga dito. Okay? Kasi kung bakit, sabi ko, kung ganito na lang palagi yung sitwasyon ng buhay ko, ng sarili ko, paano ako magkakaroon ng savings? Sa tingin mo kaya din, kung ganito palagi, paulit-ulit, may magbabago? Pwede mo sabihin sa akin, wala. Pero sa totoo po, meron. Ito po yung unang magbabago sa atin, yung edad, age natin. Hindi natin pwedeng ibalik yung nakaraan. Okay? Kaya sabi ko, tumataas na edad ko, wala pa rin akong savings. Dahil nga dito, yung family ko at saka sa gastusin ko pang araw-araw, bayad ng boarding house, kuryente, tubig, ilaw, pagkain, lahat-lahat. Hindi ako nagkakaroon ng savings kahit may sahod ako 15 at saka 30. Kasi dahil dito. Kaya sabi ko, anong mali ko? Ayun, na-discover ko kung saan ako mali. Saan ako mali? Dito sa okay. Diyan ako mali, sa liability. Okay? Ano po yung liability? Yun po yung maglalabas ka ng pera, pero hindi ka kikita ng pera. Ano mga halimbawa ng liability? Halimbawa, birthday, kasal, binyag, gala, bumili ng motor, nahulugan, okay? Para pang service, doon ako mali. Okay? Sa liability. Kasi ang liability, siya po yung maglalabas ka ng pera na walang babalik. Gala, banding, lahat-lahat. Sabi ko, kaya hindi pala ako nakakaipon. Bukod na sa paggagastos ko sa liabilities, dagdag pa si family. Kaya hindi ako magkakaroon ng savings. Kaya naisip ko, dito pala ako mali. Kaya ang naipon ko is puro okay, payslip. At saka kapag ikaw din OFW, at baka napansin mo din na ang naiipon mo, eto, okay, anong naiipon? Yung ibang OFW, eto. Resibo. Okay? Resibo ang naiipon ng ibang OFW. Baka pareho din kami ng ginawa. Puro lang liabilities. Okay? Kaya nagpasalamat ako sa taong nakilala ko sa online, nakilala ko sa Facebook lang, nakilala ko, and then nag-meet up kami, nagharap kami, ayun, nag-usap kaming dalawa, at saka na-discover ko na saan ako nagkulang. Saan pala ako nagkulang? Saan? Dito. Sa asset. Wala kasi akong asset. Okay? Ano yung asset? Magkaiba ang asset at saka liabilities. Okay? Pero pareho silang dalawa, gastos. Si asset, si liabilities, gastos. Si asset, gastos din. Okay? Pero ang asset is ito yung maglalabas ka ng pera, pero pwede kang kumita ng pera. Okay? Halimbawa, kung galing ka sa probinsya, mag-a-apply ka ng trabaho, pupunta ka ng Maynila, anong ginamit mo? Di ba pera? Okay? Kasi alam mo, kapag andito ka na, pag mag-a-apply ka, kikita ka ng pera. Di ba gumastos ka doon? Di ba gastos pa rin siya? Gastos nga siya, pero pwede kang kumita ng pera. Ang tawag doon is asset. Pagkuha mo ng requirements, gastos hindi, gastos. Okay? Gastos yun, pero pwede ka kumita ng pera. Pag OFW ka, anong ginamit mo? Kahit wala kang pera, ipapangutang mo para lang makaalis ka. Pag makaalis ka na, kasi alam mo kung bakit, may pera. Okay? Ang tawag doon is asset. Pero nung ako'y nagtatrabaho na, hindi pa rin ako nakapasok ng asset. Okay? Ang asset na pinakamaganda, asset na pang savings,
Meron kasi tayong goal asset na magkakaroon ka ng savings. Asset pa rin ang tawag doon sa pag-a-apply. Okay? Kasi kikita ka ng pera kahit gumastos ka. Ang liabilities naman, yung maglalabas ka lang ng pera na walang babalik. Ano pang halimbawa? Magpatayo ka ng sari-sari store. Di ba gastos yon? Gastos siya pero pwede ka kumita ng pera. Tama? Naglabas ka ng pera, pero pwede ka kumita ng pera. Halimbawa, bumili ka ng motor din at bumili ka ng sidecar. Di ba gastos yung pagbili ng motor? Gastos yung pagbili ng sidecar. Pero alam mo, kahit gumastos ka kasi kikita ka ng pera. Ang tawag doon is asset. Okay? Pero kapag bumili ka ng motor at ginawa mo lang service, ang tawag doon is liabilities. Kasi mag-maintenance ka. Yung malupit, hulugan pa. So, ibig sabihin, ang tawag doon is liabilities. Hindi siya mag-create ng pera. Hindi siya papasok ng pera. Puro lang yan palabas. Kasi ako yung nagtatrabaho is puro lang ako, liabilities, puro lang palabas. Halimbawa din, bumili ka ng refrigerator at gumawa ka ng, halimbawa, ice candy, ice yellow, ice tubig. So, ibig sabihin, pwede kang kumita ng pera. Pero kapag bumili ka ng refrigerator, is ginawa mo lang lagayan ng tubig, paglamig, pagkain, okay pa rin yun, hindi naman masama yun. Kaso nga lang, liabilities nga lang siya. Puro nga lang siya palabas ng pera kasi magbabayad ka ng consume ng electricity, ng kuryente. Okay? Ganito kasi, ito yung kulang ako. Kaya sabi ko, parang ganito lang kasi yan. Bigyan kita ng halimbawa. Okay? Parang ganito lang yan. Kung ako'y nagtatrabaho kasi, isa lang kasi ang inasahan ko. Kaya, 1 minus 1 equals 0. Anong ibig kong sabihin? Nung ako'y nagtatrabaho, ako lang mag-isa. Okay? Kapag wala na akong trabaho, bukya ako. Wala akong income. Pag magbakasyon ako, magkasakit, walang pasok, no work, no pay. Holiday, okay lang o iba yung iba. Holiday, may bayad. Swerte yun. Kaya hindi ako magkakaroon ng savings. Kasi ang inaasahan ko, sarili ko lang. Ako lang mag-isa. Eh sabi ko, ang dapat ko palang gagawin, papasok ako ng asset habang nagtatrabaho ako. Okay? Kaya nagiging, ang income ko is nagiging 2. 2 minus 1 equals, okay? Equals 1. Ano ibig kong sabihin? Habang nagtatrabaho ako, 2 yung source of income ko. Kahit gumagastos man ako dito, sa family ko, gastos ko sa pang-araw-araw, lahat-lahat, saan ang gagaling? Sa isa. Saan? Sa sahod. Yung savings ko naman, saan ang gagaling? Doon sa asset. Kaya ako nagkakaroon ng savings. Okay? Habang nagtatrabaho ako, 2 yung pinagkakitaan ko. Sahod ko at saka yung asset ko. Kasi yung sinasahod ko, yung income ko, kung ikaw naman OFW, yung sahod mo is para sa family at sa gastusin. Yung asset, savings. Okay? Ngayon, ito yung ginawa ko. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi ako pumasok ng asset, parang ganito. Way back 2018. For sure, at ako, ang problema ko that time is pera. Since ngayon, okay, ano na ngayon? 2023. December 13, 2023 na. Ang problema pa rin is pera. Nakasanayan lang kasi natin na ang sabi ng magulang natin, anak, mag-aral ka ng mag-aral para pagka-graduate mo may maganda kang trabaho. Pero pansinin mo, 5 years na ang nakalipas, 2018, ngayon 2023, ang problema pa rin pera. So ibig sabihin, hindi siya effective.
Kasi kung effective pa siya, may ipon na tayo. May savings na tayo. Kung effective lang ang trabaho lang ang aasahan, na ganito lang, naiikot lang dito sa mundong to, ang dalawang to, ito kasi yung salarin, kaya hindi magkakaroon ng savings. Sad to say, huwag po kayong masaktan. We are talking reality. Yung totoong nangyayari. Okay? Kasi imaginein mo, kung effective pa talaga siya, hindi na tayo magkakaroon ng problema pera. Okay? At ang malupit kasi, friend, ganito yun. Kasi sabi ng supervisor ko, Arturo, sipagan mo lang dito. Para kapag gumanda yung trabaho mo, yung performance mo, at na-regular ka, pang lifetime, natatawa po ako sa realidad, sa totoo. Alam mo kung bakit? Bakit ako natatawa? Bakit sinabi kong natatawa ako? Kasi bakit? Pag edad ko ng 60, anong tawag dyan? Pag mag-edad ka ng 60, retired, may tatanggap pa ba sa'yo? Wala na. Retired ka na nga eh. Tatanggalin at tatanggalin ka. So, ibig sabihin, hindi siya pang lifetime. Ibig sabihin, ang trabaho ay temporary. Hindi siya pang lifetime, friend. Kasi kung pang lifetime pa siya, dapat hanggang 70, hanggang doon tumanda, hanggang doon mamatay, doon ka lang. Okay? Hindi na iuuwi yung paglibing. Hindi na maglalamay sa bahay. Doon na sa company. Right? Sabi kasi nila, lifetime. Ang totoo, hindi po lifetime. Hindi po siya panghabang buhay. Okay? Napakasimple lang, friend. Imaginein mo lang ng mabuti. Titignan mo lang ng mabuti. Para ma-educate ka. Huwag ka pong masaktan. Damdamin mo lang. Kasi nag-uusap po tayo, reality. Yung totoong nangyayari. Okay? At may kilala ako, nung pagka-retired niya, binigyan siya ng company ng 100,000. Okay. Swerte na kung may company magbibigay sa'yo ng 100,000. Ito sa kanya, binigyan siya ng 100,000, ilang years pa lang servisyo niya? 25 years. Pero, wala pa rin savings. Kasi bakit? Ang inaasahan iisa lang. Kaya, hindi siya nagkakaroon ng savings. Normal eh. Dito ka lang iikot eh. Imaginein mo, anong position niya sa company nung na-finish contract siya? O nung nag-retired siya? Imaginein mo. Manager siya. Pero walang money. Manager, pero wala siyang money. Sad to say. Kaya imaginein mo, friend. Pag edad mo ng 60 at nag-retired ka, tanong, yung gastos, tuloy, tigil. Di ba tuloy? Kasi kakain ka pa, alangan mamamatay ka agad, di ba? Hindi naman mamamatay ka agad. Tuloy ang gastos. Pero ang tanong, ang income tuloy tigil. Di ba tigil? Sa tingin mo kaya, yung 100,000 na binigay sa'yo ng company, yung SSS mo, na sinasahod mo, kakasya kaya? Kasi siya, nung pagka-retired niya, magkano lang? Alam mo ba kung magkano? 4,500 pesos monthly. Makakasustain ka ba niyan? 4,500 lang, friend. Ang sinasahod niya sa SSS. Kulang pa sa pang-maintenance niya, kulang pa sa gamot niya. Tingnan mo yung 100,000, mauubos hindi. Sabihin mo talaga sa akin, mauubos. Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang gagawin mo para hindi maubos? Okay, di ba? Papasok ka ng business. Okay, sa tingin mo kaya, edad niya 60, may alam siya sa negosyo? Wala. May alam siya kung paano i-manage ang negosyo? Wala. Sa tingin mo kaya, pwedeng bumagsak ang negosyo niya? Yes. What if 5 years ang nakalipas?
babagsak yung business niya. Edad niya 65. Pwede pa ba siya magnegosyo ulit? Hindi na. Kasi bakit? Ubus na nga 100,000 eh. Tama ba? Ubus na nga 100,000. Paano pa siya makapag-business ulit? Wala na nga siyang trabaho. Okay, may sense? Tingnan mo lang mabuti, friend. Kaya isang advice ko sa'yo, dapat 2023 ngayon, December 13, 2023, dapat mag-business ka. Alam mo kung bakit? Pareho lang procedure. Pareho lang ang pupuntahan mo pagdating mo ng 60, magbi-business ka rin. Pagdating mo ng 60 years old, wala ka ng pagkakitaan. Para kikita ka, mag-business ka. O kahit sabihin man natin, gumanda yung business mo. O kung gaganda. Kung sabihin man natin gumanda, at gumanda yung income ng business mo, sa tingin mo kaya, may enjoy mo? Edad mo 60 na. 5 years na nakalipas, 65 ka na nun. May enjoy mo pa kaya? Di ba hindi na? Pupunta ka ng beach, kulubot ka na. O di ba? O pero sa mga yung mga may edad na, huwag po kayong magalit. Okay? Nagkukwento lang po ako sa katotohanan. Okay? Kaya kung ikaw man ang nakakapanood nito, may edad ka na, and then wala ka pa ring savings, mag-comment ka naman down below kung ano yung kwento mo. Kung maganda ba, tama ba o hindi yung sinabi ko. Okay? Tingnan mo guys. Lagi mong iisipin, ang trabaho ay temporaryong nasolusyonan. Ang problema mo ngayon, pera. Kasi pag wala kang trabaho, wala kang pera. At ang malupit, temporary lang, hindi pang lifetime. Kasi pag edad ng 60, retired. Ang business, friend, ito po yung totoong pang lifetime, pang habang buhay, at pwede mong ipamana sa mga anak mo. Papasok ka ng business. Pareho lang gagawin mo. O dagdagan natin to ng 10 years. Okay? 2033. 2023, friend, kapag mag-start ka ng business ngayon, at pagdating ng panahon, baka hindi mo na problemahin yung pera. Kasi habang nagtatrabaho ka, dapat dalawa pagkakitaan mo para magkakaroon ka ng savings. Kasi yung income mo, kasi yung income mo, savings yon. Yung sahod mo para dito sa family at saka sa gastos. Okay? Ganun lang kasimple, kaibigan. Sana na-educate kita dito. Sana may natutunan ka dito. Kaya kung ikaw naman, isa kang OFW, at ayaw mo na magiging resibo yung ipon mo, kung ayaw mo na, kung ikaw na may empleyado, kung ayaw mo na payslip, ang magiging ipon mo, dapat ngayon, papasok ka ng asset habang nagtatrabaho ka. Maghahanap ka ng asset na pwede mong isabay habang nagtatrabaho ka na hindi maapektuhan yung trabaho mo. Na pwede mo lang gawin ng 2 to 3 to 4 hours o kaya pagka-out mo, pwede mong gawin. Halimbawa, magtinda ka ng balot. Pagka-out, mag-ihaw-ihaw ka. Kung ikaw naman OFW, anong gawin mo? Maghanap ka ng opportunity. Napakadami. Pero mamili ka lang. Yung pinakamaganda at maghanap ka ng taong pwedeng makakatulong sa'yo. Willing kang i-guide, may sistema. Dapat yun ang hanapin mo. Dapat merong team, may grupo. Kasi pag may grupo, maganda. Kasi mahirap din kapag ikaw mag-isa. Okay? Kasi, pareho lang kasi sa trabaho, friend. Kahit wala kang alam, kahit hindi mo nga linya yan, nililinya mo. Tama? Kasi pareho lang ang gagawin mo. Kapag sa trabaho, gagamit ka ng gas. Ano yung gas? Okay? Yan ang gagamitin mo sa trabaho at saka sa negosyo. Tingnan mo, parehong formula ang gagamitin mo. Ano yung gas? Kailangan mong galingan, aralin, sipagan. Pag patamad-tamad ka, baka tanggalin ka ng company. Tama? Hindi ka na ma-regular. Kung ikaw na may OFW, baka hindi ka na makakaabot. Sa 2 years, uwi ka na ng Pilipinas.
Sa contract mo baka hindi ka makatapos, uwi ka na ng Pilipinas kasi hindi mo ginalingan, hindi mo inaral yung trabaho mo. Okay? Baka tanggalin ka sa kasipagan. Imaginin mo, pareho lang gagawin mo. Kailangan mong galingan, aralin, sipagan, pareho lang. Mamili ka na lang sa dalawa kung saan ang gusto mo. Pwede mo naman 'to ipagsabay, eh. Habang nagtatrabaho ka, may business ka. Para 2 - 1. Kaya yung ibang OFW na nakauwi sa Pilipinas at nagtawag for good, kasi may savings sila. Kasi bakit? Nagtrabaho sila at saka meron silang additional source of income. Tama? Para yung income doon sa business, yun yung savings. Yung sahod para sa family at saka sa gastos. Kung ikaw naman factory worker, empleyado dito sa Pilipinas, dapat ito rin gagawin mo. 2 - 1. Kapag gumanda na yung business mo, o di naka-resign ka ng maaga, hindi ka naabutan ng 60 kung bata ka pa ngayon. What is 5 years? Kasi alam naman natin sa business maraming umaasenso. Alam naman natin nandito ang magandang buhay sa business. Di umpisahan mo na ngayon para pag 5 years from now, kahit sabihin na ang tagal naman 5 years, bago tayo aasenso, kahit 10 years nga okay na sa akin. Bago tayo aasenso, bago ka magiging financially independent, 10 years lang naman. Kasi ako, alam mo kung bakit gusto ko mag-business? Kasi nakikita ko yung supervisor ko, 25 years nagtatrabaho, wala pa ring savings. Kasi ang inaasahan niya, 1 - 1. Napupunta lang dito. Kung ganito lang din ako palagi, ano future ko? Wala ding savings. Kasi bakit? Dito lang din mapupunta, kagaya sa kanya. Kasi pareho lang ang ginawa namin. Puro lang kami trabaho. Wala kaming asset. Kaya maigi na lang, nag-asset ako. Okay, kaya guys, maraming salamat. Sana na-educate kita. Sana nagkakaroon ka ng idea about dito. At kung may mga questions ka, pwede ka lang mag-comment sa baba sa video to. Okay? And then guys, be thankful ako na nandito ka. Tinapos mo ang video to. Maraming salamat. At guys, meron akong good news sa'yo. May nakahanda akong asset na pwede mong isabay kahit nagtatrabaho ka. Pwede mo lang gawin ng 2 hanggang 5 hours. Pwede mo lang siya gawin ng 3 hours. May free time ka. O kaya 4 hours. 3 to 4 hours pwede mo siyang gawin. Pwede mong gawin sa Facebook, pwede mong gawin sa personal, pwede mong kahit saan pwede mo siyang gawin. May nakahanda akong asset para sa'yo na kahit nagtatrabaho ka, pwede mong isabay. Okay? Maraming salamat na binigyan mo ng time ang sarili mo na pinapanood at tinatapos yung video ito. Maraming salamat. See you on the top. Magkikita tayo sa next video na ipapakita ko sa iyo. God bless and happy changing life. More power.